Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpahalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, narito naman po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan. Ayan, dahil po, nasa buwan po tayo ng Marso, kung saan ito po ay tinaguri ang Fire Prevention Month. Kaya magkakaroon na naman po tayo ng isang informative at isang makabuluhang talakayan. Kasama po ang ating Acting Municipal Fire Marshal, walang iba po kundi si Senior Fire Officer 3, Sir Randino C. Rubio. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, sir. Good morning din po, Ma'am Mariel. Good morning din po sa ating mga kabayan. Good morning din po sa mga taga-munisipyo. Maraming salamat po sa pag-invite nyo po sa akin dito para po sa ating Fire Prevention Month. Yan. At kami rin po, sir, ay nagpapasalamat dahil inyong pinaunlakan ng aming invitation despite po ng inyong busy schedule. Ayan, ako po, maging ako ay excited po, sir. Kaya naman hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Para po sa unang katanungan, ngayong buwan po ng Marso ay tinaguri ang Fire Prevention Month. Katulad po ng sinabi ko kanina, maaari nyo po bang ibahagi kung ano po ang naging basihan, bakit buwan ng Marso ang napili bilang Fire Prevention Month? Alam mo, Mariel, noon pa ang Bureau of Fire Protection, yung buwan ng March ayon sa ating statistical data, ang buwan ng March ang pinakamaraming sunog na naitala. Kaya dineclare ng Bureau of Fire Protection sa buong Pilipinas na i-celebrate yung Fire Prevention Month ng March 1 to 31. Kaya yan yung naging basihan. Ayon sa ating data sa buong Pilipinas, yan ang pinakamaraming sunog at yan din yung pinakamaraming may namatay. Kaya ganun po yung naging namin. Ayan, thank you, sir. Kaya naman po pala naging Fire Prevention Month ang buwan ng Marso kasi dun po talaga maraming naitatalang mga sunog. Ayan. Okay. Sir, sa pangalawa po, ano-ano po ang mga activities ang inihanda ninyo para sa malawakang kampanya para sa pag-iwas sa sunog at paano nyo po ito pinaghahandaan? Sa ngayon, yung ating kick-off ceremony ay sa March 1. Sa Sabado po yon. Mayroon po tayong motorcade sa umaga ng 8 a.m. And then, pag tapos ng motorcade, ay doon po may maikling program sa ating Octagon Plaza na pinahiram naman po ng ating mayor na magamit. So, yan po yung aming mga aktibidad. And then, pwede rin po kaming magpa-open house sa mga bata sa hapon ng aming fire station para makita nila yung mga fire truck, pati yung bagong-bago nating fire truck na binili ng munisipyo. Makita rin nila at makapagpa-picture din. Mostly ang pumupunta sa amin ay mga kindergarten. Yun ang pumupunta. So yan po yung aming aktibidad. And then last quarter ng 2024 ay nakapag na rin kami ng aming fire prevention awareness seminar. Yes po. Especially sa mga grupo ng Boy Scout at Girl Scout ng mga elementary. Almost sa record namin ay nakapag-conduct kami ng 12 schools na fire prevention awareness seminar. So, kaya ganun yung aming nung last quarter ay may mababa yung sunog natin. Especially ngayong taon, ang sunog natin ay isa lang. Ngayong February 7 lang yung nangyari sa Maasin, sa Agumil. So, wala pang ibang naitatalang sunog. So, ngayong taon ng 2025, isa lang ang sunog natin. Okay. Yun. Po. Talagang dami pong nakaabang ng mga activities, sir, no? Oo. Ayan, sir. Base po sa inyong talaan, ano-ano po ba ang mga karaniwang sanhi ng sunog at paano po ito maiiwasan? Yung namin, yung pagluluto sa kusina, sa kitchen. Yun po yung madalas. And then, yung sa tungkol naman sa mga nakasaksak sa kuryente, lalo na kung yung saksakan nyo ay sobra ng octopus wiring ba? Yes. Yun. Kasi
Minsan pag hindi niya kinaya, iinit yan. Tas biglang i-spark at liliyab. Opo. So yun ang isa sa mga ano namin. At minsan naman yung mga upos ng sigarilyo na nakatulugan sa kama. Opo. Isa rin yon. At yung sa bahay, yung hindi proper na pag-manage ng mga flammable substance katulad ng gasolina. Yes. So, wag na mag-imbak. Kung nagbili, ilalagay sa motor, ilagay na sa motor lahat. Wag na itira-tira kung ano, kasi pag yan nakadisgrasya, yung gasolina at nasindihan, ay siguradong makakadisgrasya talaga ng bahay na Kaya masusunog. nga po. Yun po. Ayan, so malinaw po na yun po yung mga karaniwan na mga dahilan ng sunog. So paano natin to, sir, may iwasan? Yun nga ang inaano natin, pag may sunog, alam mo yung kumbaga sa basketball, ang importante diba sa basketball yung last 2 minute. Sa sunog naman, ang importante yung first 2 minute. Kailangan accurate yung move mo, accurate yung mga galaw mo para mo mapatay yung apoy. Para pag napatay mo yung apoy, ay hindi nakakalat. So, kailangan alam mo yung isasaboy mo na tubig. Ngayon, kung ang nasusunog ay kuryente, lalo na sa computer, kung may fire extinguisher ka, yun naman ang ipanglalaban mo. So, ganun yung ng firefighting. Yun. Opo. So napakahalaga po na may alam po tayo, no, sir, sa pag-apulan ng apoy. Ayan, sir, kamakailan lamang po ay naging controversial ang LA Forest Fire. Hindi naman po natin nais na mangyari ito sa ating bayan, pero kung sakali po, masasabi po ba nating handa ang ating bayan pagdating sa pag-apula at pagresponde ng malalaking sunog? Ano po ba ang mga plano ng BFP sa ganitong mga pagkakataon? Ay, oo. Sa ganun na conflagration ay handang-handa po kami. Kasi ang fire truck na natin ay 4. Wow. Oo, 2 tanker, 2 pang rin. So, I think yung ating firefighting capability at mga tao ay kayang iano yung big conflagration. At kung sakasakali naman, kukulangin pa kami, yung 2 katabi natin na munisipyo ay tutulong rin sila. On call sila. Yun ang usapan namin pag ganyan na mayroon talagang conflagration na malaki. So, tutulong ang Sopronio Española Fire Station, tutulong rin ang Batarasa Fire Station. And then, katulad ng Batarasa, parang ang fire truck nila ay 3. Ang munisipyo rin ng Sopronio, 3 rin. So, malaking na, plus yung mga personnel pa na tutulong. And then, marami tayo ng fire brigade volunteer sa barangay. Yes po. Activated na rin. And then, plus yung ating mga fire brigade sa MDR. Yun din ay kasama rin namin. Kung saan man ang may mangyaring sunog, kasama rin sila sa pagtulong. Yes. So, within the community ng Brooks Point, I think kayang-kaya natin. Ang isa lang hiling namin sa munisipyo ay sana mapunduhan yung pagdadagdag ng fire hydrant. Yun ang para dito sa munisipyo. Yes. Para mas maganda kung maraming iigiban. Opo. Yun ang So, yun po, kayang-kaya yung mga ganun na conflagration. Kasi malapit na mag-summer, sir, no? Kaya uso na naman po yung mga grass fire na katulad po na nangyari sa LA. Ayan, sir, kung kayo po, ilang porsyento po kaya, gano'n ka-ready yung Brooks Point sa mga ganong forest fire? We are in the 96%. Wow. Kaya Yes natin. po. And then, ang lahat naman ng mga tao namin dito sa Brooks Point na fireman at firewoman ay taga dito na rin. Yes po. So, alam nila yung areas ng dyan na malapad-lapad. So, alam rin kung ano yung
i-condemn, alam din kung saan muna yung pupuntahan kasi yun ang malago ang mga kugon. Oh, so maganda rin familiarize sila sa area. Yes po. Oh, kaya pag umakyat ng bundok, alam rin nila kung saan dadaan. Yes oh. So yun ang maganda kasi makaka-responde kami kaagad kasi yung mga bombero dito ay taga dito Taga na dito rin. na rin. Oo, familiarize sila sa lugar. Yes po. Ayan, sir, salamat po sa inyong kasagutan. Ayan, sir, since hindi lang po sunog ang inyong responsibility dahil, ayan, dahil po hindi lang ang responsibilidad nyo yung umiikot lang po sa sunog, ay dumako naman po tayo sa mga usapang gusali kasi alam po namin kayo rin Yes. po yung responsible pagdating sa mga ganito, sir. So, sa usaping gusali po naman po tayo, bakit po ba napakahalagang masiyasat ng BFP ang mga gusaling itatayo? Ay, oo, kasi yan ang mandated sa amin ng batas na ipatupad yung Fire Code of the Philippines, Republic Act 9514. Oh. Yan po ay lahat ng requirements sa Fire Code ay kailangan doon sa building. Including na pati yung building code. Oh, yan po yung mandated namin. Example natin sa building yung fire exit. Oh. So kailangan may fire exit kasi kung magkasunog, pag walang lalabasan yung tao, ay di patay. Oh, 'di ba? Masusuffocate siya, matatrap siya, patay siya. Example ko, tingnan nyo yung nangyari sa Manor Hotel sa Manila. Oh, maraming patay. Oh. Tingnan nyo naman yung nangyari doon sa Ozone Disco. Opo. Oh, yung entrance nila ay hihilain lang papasok. Pero dapat yon swing yon. Oh, para kung may mangyari sa loob, pag tinulak ng mga customer, makakalabas ka agad. Ay wala, ganun, i-trap siya. So, kaya yung mga nag-disco, doon na-trap, nagtambakan sila doon sa may pintuan at ang lumaki na yung apoy sa loob, yun, kaya rin sila namatay. So, yun ang tinitignan namin, yung mga ganun sa building. Yun ang tinitignan ng aming mga fire safety inspectors. At yung mga fire safety inspectors namin ay hindi lang, basta bombero. Yan po ay, ang profession nila ay electrical engineer, mechanical engineer. Sa puerto nga, meron na kaming petroleum engineer. Oh, pati yung mga gasolinahan ay sakop namin. So, yung safety ng gasolinahan, sakop namin kasi may nangyari po sa Kuyo na gasoline station. Saktong nagsasalin yung gasoline boy, biglang lumiyab. Oh, nasunog siya, so na-hospital pa rin siya ng mga ilang araw pero namatay pa rin. Oh. So, yan yung mga namin na kailangan nagpa-function yung emergency stop nung gasolinahan sa kanilang So, ganun din sa building. Kailangan nagpa-function yung fire alarm. Yes po. Oh, kasi yun, requirements din yun sa fire code. Kasi kung may sunog na, tapos pinindot mo yung fire alarm, hindi naman nagatunog, ay paano malalaman ng mga kalapit na kwarto sa building? Yes po. Hindi sila makakatakas. So yan po yung isa sa mga pagpapatupad namin ng mahigpit sa mga building dahil diyan sa ating batas na Fire Code of the Philippines. Okay, sir. Ayan po. Ayan, salamat sir. Sabay-sabay po kaming natututo. Kaya po pala yung mga pinto natin dito is swing para makalabas po tayo kaagad kapag may sunog. Ayan, sir, thank you po. Kami po ay natututo. Ayan, sir, bakit po ba napakahalagang mayroong fire exit at fire extinguisher sa bawat gusali? Ay, oo. Kasi yun nga, pag may fire exit, pwede kang makaligtas. Oh. Especially lang, example ko sa iyo, yung sinihan. Palagay natin, nanood ka doon sa sinihan sa Robinson or sa SM Mall. O anong makikita mo doon sa sinihan, di ba? Mayroong fire exit. O, alam mo kaagad, may signage kaagad siya. Yes po. At yung signage, kasama yun sa Fire Code of the Philippines. Kasama yun na nire-require. O, nandun din yun sa batas ng Fire Code of the Philippines. Yung signage na fire exit.
Kaya makikita mo sa labasan may nakalagay din na fire exit sa isang building. Yan, may signage. Pati yung mga arrow. Yes po. Oh, yun. Kasama po. At hindi lang yun. Minsan may fire exit, may nakalagay pa doon. Lalo na kung ng pathway or pasilyo, may nakalagay doon na emergency light. Kasi pag nag-brown out, pag may sunog, pwedeng mag-brown out yung building. So makakatakas yung tao doon ay dadaan sa pasilyo o mayroong emergency light, makikita niya yung tatapakan niya. O na walang obstruction. So hindi siya madidisgrasya, hindi siya madatapa, makakatakas siya kaagad ng maaga. So ganun yon. At yung paglabas mo doon sa building, kung mataas man, mayroon kang ladder exit. Yes. Oh, yun. Yung bakal nga na, 'di ba, yung hagdan ganon, tapos may platform, Opo. tapos hagdan na naman, tapos may platform. So yun, kasama yun sa requirement ng Fire Code of the Philippines para makaligtas ka sa building. So yan po. Kaya magtataka kayo, yung gilid ng building sa kaliwa at sa kanan, parehong may mga ladder exit. Yes. Oh. Kasi yun nga ang yan. At standard po yun. Oh, may mga sukat yun na nandoon din sa fire code. Standard po yun. Okay. At nasa building code din. Oh, yun. Ganun po yun. Oh. Ayan. Thank you, sir. Thank you po sa inyong information. Ayan, sir. Ano po ba ang mga challenges na inyong kinaharap sa loob po ng pagsisilbi ninyo bilang acting municipal fire marshal sa bayan ng Brooks Point at paano nyo po ito nalagpasan? Yun nga, dito sa Brooks Point Fire Station, ang hinihilingan namin ay sana madagdagan yung pondo namin. Yes po. O especially yung para sa fire truck. Oo, kasi katulad noon, pa summertime na, takbo ng takbo yung fire truck. So, kailangan namin ng diesel. Saka yung rin, kung sana hindi rin kami pabayaan para yung fire station namin, yung mga kulang ay may namin. Kasi kulang pa kami ng desktop, kulang pa kami ng printer. Kaya naglalabi ako nga sa Sangguniang Bayan na sana madagdagan kami ng pondo para meron kaming panggamit sa opisina. Yun po ang aming na-encounter dito. Kasi po sa mga ibang munisipyo, magaganda yung pondo nila. Katulad ng El Nido, ng Puerto Princesa. Yun po ang Ayan. Sige, sir. Thank you po. Ayan. Sir, ano rin po, siyempre po, nabanggit po natin yung challenges. Ano naman po yung pinakamasayang part ng inyong trabaho? Ang masayang part sa amin dito, alam mo sa Bombero, Marielle, yung makapagligtas ng buhay ng isang individual. Yes po. Lalong-lalo na kung sa sunog or sa sakuna. Alam mo nga yung nangyaring balita nung nakalang share line, 'di ba? At heavy rain, 'di ba? Na sinasabi nilang may ban daw na agos ng ganon. And then nangyari pala yun ay alas 9. Kung dito yun sa amin sa Brooks Point, yung pag-agos ng ban na yun at nawala, hindi nakita, mag-activate na kaagad na kami ng aming command post doon pa lang sa area. At wala nang bitawan yon. That time, kailangan mahanap namin siya, yung ban, mag-start ng alas 9 until na 24/7, tuloy-tuloy ang ating water rescue. Search and water rescue, ganun ang gagawin namin dito. Kung sakaling may mangyaring ganun dito sa Brooks Point. Kasi yung iniisip namin, katulad nun, yung paano yung, kunyari, nandun sa van, baka mamaya, mayroon pang buhay doon sa loob. Kasi baka mamaya nagkaroon ba ng air pocket yung van, yung katulad ng bangka na pag nataob yung kasko ba, may air pocket. Tapos doon siya huminga, doon siya kumukuha ng oxygen. Alam mo yung mamamatay na tao, gagawa at gagawa ng paraan yan kung paano makahanap ng kanyang hihingahan para lang siya mabuhay. So yun ang iniisip namin, baka mamaya doon sa van mayroon pang meron pa siyang air pocket, so doon naghahinga yung tao. So baka mamaya nangyari yun mga alauna o alas 2 ng gabi. So kung makikita namin siya na maililigtas namin siya ng buhay.
Ay kaso ata parang nakita na is 6:45 na ng umaga. Ay, wala na po. Oh, ay wala nang buhay nung ano. So, yung ganun masaya kami kung maililigtas namin ng buhay. Yan ang pinakamasayang ano ng isang bumbero, yung makapagligtas ng buhay ng isang individual. Oh. Ibig sabihin, sir, hindi lang kayo sa sunog, kundi pati rin sa mga No, ganong sa search rescue and operation. Pagbaha, sir. mga Oo, ganon. pagbaha, so typhoon, disaster and calamities ay nakaakibat na rin sa aming Kasama rin po trabaho. kayo. Opo. Yan, thank you, sir. Ayan, nasa dulo na po tayo ng ating programa, sir. Ayan, may mga nais pa po ba kayong sabihin sa ating mga kababayan? Nasa inyo na po ang pagkakataon. Ay, opo, sa atin pong kababayan dito sa Brooks Point, mag-ingat po sa sunog dahil ngayong March is a Fire Prevention Yes. Month. It's March 1 to 31. Lagi pong isaisip yung kaligtasan ng ating pamilya at yung ano ng ating property, ng ating bahay, ng ating negosyo. Opo, yun po ang aming laging pinaalala at wag niyo pong kalimutan kung sakaling may mangyari ay tumawag lang po sa aming Hotline. hotline ng Brooks Point Fire Station. Nandito po 0906-961-9527. Yun. Tumawag lang po kayo rito at lahat po ng emergency ay amin pong tutugunan. Opo. Yun. Ayan, thank you, sir. Maraming salamat po sa isang informative at isang makabuluhang talakayan kasama po kayo. Sa lahat po ng ating mga kababayan, hindi lang po tuwing March tayo mag-iingat, sir, no? Sa sunog, kundi all the time dahil hindi po natin alam kung kailan po mangyayari ang sunog. Pero nandito naman po ang ating mga magigiting na mga bumbero para tayo ay tulungan sa mga ganitong sakuna, sir. Maraming salamat po. Maraming Ayan. salamat din po sa inyo, Ma'am Mariel. Ayan. Maraming salamat, sir, sa pagpapaunlak po sa aming invitation. Naway, hindi po ito ang una at huli, sir, na ma-invite po namin kayo. Naway, susunod po namin mga episode ay maimbitahan po namin kayo ulit, sir. Kung hindi na kayo malipat. Ayan, sa muli po. Welcome. Sa muli, sir, at doon to po. Ay, welcome. Ayan, hanggang sa muli po, sir. God bless po. Thank you. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.